Welcome back mga idol. Alam nyo ba, na kahit ang mga pinakamalalakas at pinakamatatapang na mga NBA superstars ay may kinatatakutan din. Oo mga idol, may mga NBA players na talagang nakaharap ang mga multo. Mga kwentong hindi nila kayang ipaliwanag. At hanggang ngayon, gumugulo pa rin sa isip nila, sino-sino sila, at ano ang mga karanasang nagpayanig sa kanila sa takot. Samahan niyo kami, dahil sa episode nating ito, aalamin natin ang mga tunay na ghost encounter ng mga NBA player, na magpapatayo ng balahibo niyo. Pero bago natin simulan ang kanilang kwento, ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Simulan na natin ang kanilang kwento. Let's go! Dear basketball. Noong 2014, habang bumibiyahe ang San Antonio Spurs papuntang Oakland, ang dating tahanan ng Golden State Warriors, doon sila nagstay sa Claremont Resort and Hotel, isang hotel na matagal nang may mga bulong-bulungan, na may ibang nakatira. Pagka-check-in pa lang ni Jeff Iris, at ng 5-time NBA champion na si Tim Duncan, may napansin ng kakaiba si Iris. Habang naglalakad siya paakyat sa kanyang kwarto, may naririnig siyang may ingay na tunog sa hallway. Parang mga tao, pero hindi niya makita kung sino. Pagdating niya sa harap ng pintuan ng kanyang kwarto, sinubukan niyang gamitin ang keycard, pero hindi ito gumana. At doon niya ito narinig. Isang ingay, mula sa loob ng kwarto. Isang sanggol, hindi umiiyak, ngunit mahinang umuungo. Anong nangyayari? Bulong niya sa sarili. Ilang beses pa niyang sinubukan, pero ayaw talaga bumukas ng pinto. At mas lalo pang lumalakas ang tunog ng sanggol sa loob. Kaya agad siyang bumaba sa front desk. May tao sa loob ng kwarto ko, sambit niya sa staff na kinakabahan. Tinawagan ng isang staff ang kwarto para mag-check, pero walang sumasagot. Sambit ng staff, "Sir, vacant po ang room na yan." Pero ang mas nakakatakot, maski sila, ay hindi ma-unlock ang pintuan. Bumalik si Iris sa hallway. At habang muling sinusubukan ang pinto, may narinig siyang mabilis na yapak ng mga bata, na parang nagtatakbuhan sa likod niya. Pero paglingon niya, walang kahit sino, at mula sa loob ng kwarto, sumisigaw na ang mga tunog ng sanggol. Kaya agad niyang sinabi, "Ayoko na, ibang kwarto na lang." Kinabukasan, kinuwento ni Iris ang nangyari kay Tim Duncan. Nanlaki ang mga mata ni Duncan, at nauutal ang boses niya habang sinasabi, "Narinig ko rin yun. May sanggol sa loob ng kwarto niya." Akala raw ni Duncan, totoong may tao lang sa loob, pero nang malaman niyang walang naka-check-in doon siya kinilabutan, at nangako si Duncan, na hindi na siya babalik sa hotel na yun, kahit kailan. Buti na lang, at hindi naapektuhan ng multo ang laro ng Spurs, dahil natalo pa rin nila ang Warriors sa score na 99-90. Pero ang Claremont Resort hanggang ngayon, may mga bisitang hindi na raw umalis, at tila nag-aabang ng susunod na makakatabi nila sa mismong kwarto. 2 araw matapos aminin ni Tim Duncan at Jeff Iris, na kinilabutan sila sa tunog ng mga batang multo sa isang hotel sa Berkeley, California. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ating kwento, dahil may isa pang Spurs na nakaranas ng mas nakakatindig balahibong kababalaghan. At ang lalaking ito, hindi basta-basta natatakot sa multo. Ang coach ng Houston Rockets ngayon na si Ime Udoka. Ayon kay Udoka, noong siya ay assistant coach pa ng San Antonio Spurs, nang gabing iyon, binago ang pananaw niya sa mga multo, habang buhay. Ika nga ni Udoka, "Hindi ako naniniwala sa mga kwentong kababalaghan." Pero habang nakahiga siya sa kama nung mga sandaling iyon,
may narinig siyang mahihinang yabag. Mga yapak ng bata, tumatakbo, tumatawa, at napatayo si Udoka. Dahan-dahan siyang tumingin sa pintuan. At sumilip siya sa peephole. At doon niya naramdaman ang unang kilabot. Dahil walang tao, walang bata, pero ang tawa, parang nasa mismong likuran niya. Pagbalik niya sa kama, may isa pang tunog. This time, mula sa pader. Parang may gumagapang, maliliit na kamay, kumakalabit sa kahoy. Kasunod ang maliliit na boses ng isang batang umiiyak. At nanigas si Udoko sa takot. Pinilit niyang kumbonsihin ang sarili. Siguro may tao lang sa kabilang kwarto. Pero hindi, sabi niya, hindi ito yapak sa itaas. Nasa pader mismo, na para bang may batang nakakulong sa loob. Habang lumalalim ang katahimikan sa apat na espasyo ng kanyang kwarto, may isang kaluska sa likod niya. Mabilis, mapanlin lang, at may anino na dumaan sa sulok ng kanyang mata. Maliliit, parang anino ng bata na walang paa, at bigla niyang narinig sa tenga niya. Napalingon siya, pero ang tanging nakita niya, ang kurtina na pumapagaspas ng mag-isa. Sa kwartong sarado ang lahat ng bintana. Kinabukasan, narinig ni Udoka ang kwento nila Duncan at Iris. Parehong-pareho nang narinig niya. Parehong tinig, parehong mga bata. Napalunok siya, at napabulong. Hindi ko na kayang bumalik doon. Dahil sa mga kwentong yan, at sa mga batang iyon, na hanggang ngayon, na hindi pa rin nakakalabas. Paano kung hanggang ngayon, nandyan pa rin sila, tahimik na nagmamasid, naghihintay ng panibagong bisita, para kumatok, hindi sa pinto, kundi sa mismong pader ng kwarto mo. Kung nagustuhan nyo ang ating content sa araw na ito, ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, and hit the notification bell. At kung meron kayong paboritong basketball star sa NBA o PBA na gusto nyong gawan natin ng kwento sa susunod, i-comment lang sa baba. Maraming salamat sa panunood mga ka-basketball. Hanggang sa muli dito sa Dear Basketball. Ulit ko! Hindi ako pupunta rito para mag-away. It's more of an elementals. Lalo ngayon, basa yung